Amanda's Point of View. Good morning, ma'am. Nakangiting bati ng aking sekretarya. Good morning. Sagot ko sa kanya. Kapapasok ko pa lang sa aking opisina ay parang pagod na ako. Hindi ko alam kung bakit latang-latang katawan ko ngayon. Marahil ay dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Bilang isang CEO sa edad na 26, ay marami pa akong kailangang matutunan. Maagang namayapa ang aking mga magulang, kaya naman wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang patakbuhin ang naiwan nilang kumpanya. Nung una, hirap na hirap ako, pero hindi nagtagal ay nakaya ko naman. Ito po ang schedule ng meeting niyo for today, ma'am. Biglang sambit ng aking sekretarya. Maraming salamat, Sarah. Saad ko. Mabilis din siyang umalis. Hindi na ako nagtaka sa naging kilos niya. Matagal na akong nasanay sa ugali niya. Kahit nga ang ibang empleyado sa kumpanya iwas na iwas sa akin. Parang takot na takot silang makasalamuha ako. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa folder na ibinigay ni Sarah. 3 lang ang meeting ko ngayong araw. At aaminin kong meron akong nararamdamang kakaiba. Tinitigan kong maigi ang pangalan ng 3 lalaki na makakausap ko. Tyler, Kyler, at Zyler? Wala sa sariling banggit ko sa mga pangalan. Bakit naman magkakatunog ang mga ito? Kunot noong tanong ko. Mariin akong napailing at pilit tinutuon ang atensyon ko sa aking laptop. Marami pa akong kailangang tapusin ngayong araw. Kaya naman yun na lang ang pinagtuunan ko ng pansin. Mabilis na lumipas ang oras. Sa sobrang tuto ko sa ginagawa ko, hindi ko na napansin ang pagpasok ni Sarah sa opisina ko. Dumiretso siya ng lapit sa akin at nang mapatingin ako sa kanya, ay diretso na siyang nakatitig sa akin. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko. Yes? May kailangan ka? Nagtatakang tanong ko. Meeting niyo na po in 15 minutes, ma'am. Sagot niyo. Mabilis na nanlaki ang mga mata ko. Ano? Shems! Aligagang sambit ko. Napatingin na ako sa orasan na nasa lamesa. At saka pa lamang napagtanto kung anong oras na. Hindi ko napansin ang oras. Biglang sambit ko pa. It's okay, ma'am. Naghihintay na po sila sa conference room. Saad ni Sarah. Mas binilisan ko na lang ang pag-aayos ko sa aking sarili. At nang makontento ay dali-dali rin akong lumabas ng aking opisina. Nang makita ko ng mga empleyado na naglalakad sa hallway ay dali-dali silang nagtakbuhan pabalik sa mga pwesto nila. Bakas ang takot at pagkaaligaga sa kanilang mukha, pero hindi ko sila magawang pansinin. Magkakasabay ba ang meeting ko sa 3 lalaking yon? Biglang tanong ko. Yes po, ma'am. Mabilis na sagot ni Sarah. May dadaanan lang po ako saglit. Paalam pa niya. Hindi ko na siya nagawang pigilan dahil mabilis siyang nawala sa likod ko. Sunod-sunod akong napabuntong hininga bago nagpatuloy sa paglalakad, papunta sa conference room. Hindi ko alam kung bakit may kakaiba akong nararamdaman habang papalapit ako sa pupuntahan ko. At kahit anong pilit ko pa para kumalma ang sarili ko, ay bigo ako. Malayo pa lang ako sa conference room, ay nakita ko na ang isang lalaking lumabas mula rito. Bigla na lang akong natigilan at napatitig sa kanya. Matangkad, guwapo, matipuno ang katawan at mukhang masarap. Miss Amanda, biglang tawag niya sa akin. Napailing ako pagkatapos ay aligagang napatingin sa kanya. Pilit akong napangiti. Sinusubukang takpan ng hiya na aking nararamdaman. Hi, how are you? Nag-aalin lang ang saad ko. Kyler de Guzman. Nakangiting pakilala niya. Your future husband. Nakangiting sabi niya pa. Hindi ko mapigilang mapangiwi. I'm sorry, wala akong oras para sa mga ganyan. Sambit ko. Nandito ka para sa meeting, right? Doon na lang natin ituon ang ating mga atensyon. Dagdag na sabi ko pa. Sure, Miss Amanda. Kumindat pa siya habang nananatiling nakangisi. Kailangan ko lang muna mag-CR. Kanina pa ako naiihi eh. San ba ang CR dito? Dagdag na saad niya pa. Diretsuhin mo lang ang hallway na yan. Pagdating mo sa dulo, kumanan ka. Makikita mo na rin ang CR.
Sambit ko. Nang mapatitig ako sa kanya ay nakakunot ng noon niya. Yes, aaminin kong kakaiba ang dating ng kagwapuhan niya. Pero katulad ng sabi ko, wala akong oras para sa ganung bagay. Masyadong magulo, wala akong maintindihan. Biglang angil niya. Mas makakabuti siguro kung sasamahan mo na ako. Pilyong saad pa niya. You're in my property, Mr. Kyler. Kung wala kang paggalang at respeto sa katawan mo kahit konti, huwag mong dalhin dito sa kumpanya ko. Nagbabantang sabi ko. Ilang beses pa akong huminga ng malalim para ikalma ang sarili ko. We're here because of business. Let's focus on that. Dagdag na sabi ko pa. Ang buong akala ko'y matatakot siya ngunit nagkamali ako. Bigla na lang siyang humalakhak ng tawa. Pagkatapos ay mabilis na naglakad paalis. Mariin akong napapikit kasabay ng aking pag-iling. Ito ang unang beses na meron akong nakausap na kasing bastos ng lalaking yon. Bago pa ako tuluyang lamunan ng inis at galit, ay napagdesisyonan ko nang pumasok sa conference room. Kabubukas ko pa lang ng pinto ay agad na rin akong natigilan. Ang tingin ko'y nakatuon sa isang lalaki na prenteng nakaupo sa loob. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa labis na pagtataka. Mr. Kyler? Hindi makapaniwalang sambit ko. Akala ko ba pupunta ka sa CR? Nagtatakang tanong ko pa. Naging mabagal ang pagtingin sa akin ng lalaki. Seryoso ang mukha niya. Malayong malayo sa pagkatao ng nakita kong lalaki kanina. Sunod-sunod pa akong napakurap dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Sigurado akong nakasalubong ko na siya kanina at tinuro ko pa kung nasaan ang CR. Pero nandito siya ngayon sa harap ko at diretsyong nakatitig sa akin. Miss Amanda, biglang sambit niya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kahit ang boses niya ibang-iba. Mr. Kyler, pinagtitripan mo ba ako? Inis na singhal ko. Kung ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo, sinisigurado ko sa'yo na wala nang patutunguhan ang meeting na ito. Nagbabantang sabi ko pa. Nagsalubong naman ang kilay ng lalaking kaharap ko. Mr. Kyler? Hindi ako si Kyler. Sambit niya. Bahagya pa siyang napailing pagkatapos ay tumayo. I'm Tyler. Pakilala niya. Ha? Nagbago ka na ng pangalan? Naguguluhang tanong ko. Kahit anong trip pang gawin mo, hindi mo ako maloloko. Dagdag na singhal ko pa. Look, hindi yun ganun. Saan niya? I'm Tyler. Kyler is... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko dahil sa matinding gulat. May isang lalaki pa na kamukha ni Kyler ang pumasok. Sorry, I'm late. Traffic sa daan. Sambit ng lalaki. Kyler? Pagtawag ko sa kanya ngunit nangunot lang ang noo niya habang nakatitig sa akin. No, Miss Amanda. Hindi ako si Kyler. Natatawang saad niya. Ano ba kasing nangyayari? Naguguluhang sigaw ko. Nagkatinginan pa ang dalawang lalaki sa aking harapan. Magkamukhang magkamukha sila. Dahilan para mas lalo akong maguluhan sa nangyayari. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Sinusuring maigi ang kanilang mga itsura. Halos walang pagkakaiba sa kanila. Magsasalita pa sana ako nang bigla namang bumukas ang pinto at pumasok ang isa pang lalaki. Sa pagkakataong to ay sigurado na akong si Kyler to dahil nakaukit sa labi niya ang mapang-asar niyang ngisi. Oh, kumpleto na pala tayo eh. Sambit ni Kyler. Miss Amanda, hayaan mong ipakilala namin ang aming mga sarili. Biglang sabi ng lalaking naabutan ko kanina rito sa loob. Ako si Tyler. Dagdag na sabi pa niya. Ako naman si Zyler. Pakilala ng lalaking kadarating lang. Ako naman si Kyler. I'm sure hindi mo pa ako nakakalimutan. Saan naman ang lalaking nagpapainit sa dugo ko? Napatitig ako sa tatlong lalaking nasa aking harapan. Ngayon ay alam ko na. Magkakapatid silang tatlo. Napakagat pa ako sa aking pang-ibabang labi nang mapagtanto ko kung gaano ko katanga para hindi agad maisip ang bagay na ito.
Halos walang pagkakaiba ang itsura nilang tatlo at pare-parehas pa sila ng suot. Kahit ang tangkad nila ay magkakapantay. Ang tanging kaibahan na napansin ko ay ang ekspresyon ng kanilang mukha. Si Tyler ay mukhang seryoso lagi. Si Kyler naman ay mapang-asar ang mukha. At si Zyler naman ay mukhang masiyahin. Magmi-meeting pa ba tayo o tititigan mo na lang kami? Biglang tanong ni Tyler para mabalik ako sa ulirat. Oo, magsimula na tayo. Aligagang sagot ko. Hindi pa rin nawawala ang hiyang nararamdaman ko. Alam kong ang tanga-tanga ng naging reaksyon ko kanina at mukhang hindi ko na yun mababago pa. Sunod-sunod pa akong napabuntong hininga at pinilit itinuon ang aking atensyon sa meeting namin. Tyler's point of view. Naging maayos naman ang meeting namin kay Miss Amanda. I must admit, she's beautiful. Mabilis niyang naagaw ang atensyon ko at siyang nag-iisang babaeng nakapagparamdam sa akin ng ganito. Totoo nga ang sinasabi nila. She's gorgeous. Nakangising sambit ni Kyler. Ano na naman ang binabalak mo? Angil ni Zyler. Kung may pinaplano ka na namang katarantaduhan, huwag mo nang ituloy. Ito na ang huling pagkakataon para maisalba natin ang kumpanya. Seryosong sabi pa niya. Wala naman akong gagawing masama oh. Natatawang saad ni Kyler. Kilala ka namin, Kyler. Hindi mo na kami maloloko. Singit ko sa usapan nila. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na. Kung ayaw mong pulutin ka sa kalye, huwag kang gagawa ng katangahan sa babaeng yun. Nagbabantang sabi ko pa. Right. Siya nilang nag-iisang makakatulong sa atin para hindi tuluyang malugit mawala sa atin ang kumpanya. Saad ni Zyler. Bigla na lang tumawa si Kyler. Mag-relax nga kayong dalawa. Wala nga akong gagawing masama sa kanya. Giit niya. Pero aminin nyo, maganda't sexy siya, hindi ba? Nakangising tanong pa niya. Napailing na lang ako. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagmamaneho at hinayaan ang dalawa kong kapatid na mag-usap. Aaminin kong hindi ko maalis sa aking isipan ang mukha ni Amanda. At sa tuwing maaalala ko siya ay parang may kumikiliti sa puso ko. I've never felt this way before. At para akong mababaliw ngayon. Ito ang unang beses na nakita ko siya sa personal. Kung hindi lang nalulugi ang kumpanya namin ay hindi kami lalapit sa kanya. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi siya nagdalawang isip na tulungan kami. Kaya naman hanggat maaari, gusto kong mapanatili ang maganda't matibay na koneksyon namin. Ayusin niyo na mga dapat ayusin sa kumpanya. Magsisimula ulit tayo sa umpisa. At gagawin natin ang lahat para makabawi. Seryosong sambit ko nang makarating kami sa bahay. Hindi natin maaaring sayangin ang tulong na ibinibigay ni Miss Amanda. Dagdag na sabi ko pa. Don't worry, napaayos ko ng lahat. Saad ni Zyler. Napatingin kaming dalawa kay Kyler at hinihintay ang magiging sagot niya. Kunot noon naman siyang napatitig sa amin. Parang nag-iisip ng sasabihin. Oo, huwag kayong mag-alala. Tanging nasabi niya bago dumiretso ng pasok sa bahay. Sunod-sunod akong napailing. Kahit kailan talaga wala akong maaasahan sa isang yun. Mahinang bulong ko. Hayaan mo na. Kaya naman nating dalawa na patakbuhin ng kumpanya. Giit ni Zyler. Sa aming magkakapatid ay si Kyler ang pinakapilyo. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang pagtripa ng kahit na sino. At wala siyang pakialam kahit mapahamak siya. Doon na umiikot ang buhay niya. Si Zyler naman ay parang ako. Seryoso kapag kumpanya na namin ang pinag-uusapan. Kahit papaano maaasahan ko siya at hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ako. Sa paglipas sa mga araw, ay isinagawa na namin ang aming plano. Katulad ng napagkasunduan sa meeting namin kasama si Miss Amanda, nag-invest siya sa kumpanya namin ng malaking halaga. Iyon ang ginamit namin para makapagsimula ulit ang aming kumpanya. We're doing great, right? Biglang tanong ko. Yes, sagot ni Zyler. Kahit papano hindi naman masyadong naapektuhan ang ating produkto. Dagdag na sabi pa niya. Nasaan si Kyler? Kunot noong tanong ko. I don't know. Kanina ko pa siya hindi nakikita. Sagot ni Zyler. Napailing na lang ako. Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita dito sa kumpanya. Alam kong may binabalak ka na naman ang isang yun at sana lang talaga
hindi yun makaapekto sa kung anong meron kami ngayon. Kyler's point of view. Sa dami ng babaeng nakilala at nakasalamuha ko, ngayon ko lang ito naramdaman. Unang kita ko palang kay Amanda. Alam kong naaakit na ako sa kanya. Simple lang ang ayos niya, pero natatangi ang kanyang ganda. Sa ilang araw na nakalipas matapos ang meeting namin, ay hindi naaalis sa isip ko ang itsura niya. Good morning, sir. Pang-ilang balik niyo na rito Natatawang bati sa akin ang sekretarya ni Amanda. Malawak ang pagngisi ko. Tinamaan kasi ako sa boss mo Pilyong saad ko. Natawa naman siya kasabay ng kanyang pag-iling. Naku, sir. Mukhang mapapagod ka lang sa ginagawa mo. Mailap sa lalaki yung isang yun. Sambit niya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako marunong mapagod. Giit ko pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Muli na naman siyang natawa. Pero hindi ko na siya pinansin pa. Nagpatuloy ako sa pagpasok sa kumpanya ni Amanda at agad na tinahak ang daan papunta sa elevator. Ilang araw na akong bumabalik rito. Alam ko ring naiinis na si Amanda dahil sa kakulitan ko pero hindi ako maaaring tumigil. Hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Ikaw na naman? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wala akong oras para sa mga trip mo? Inis na singhal ni Amanda nang makapasok ako sa opisina niya. Sinasayang mo lang ang oras mo. At ang mas nakakainis, dinadamay mo pa ako. Dagdag na reklamo pa niya. Malawak ang naging pagngiti ko. Hindi naman mahalaga sa akin ang oras. Mabilis akong lumapit sa kanya habang hindi inaalis ang tingin ko sa kanya. Mas mahalaga sa akin ang makita at makasama ka. Dagdag na sabi ko pa. Napangiwi na lang siya dahil sa sinabi ko. Hindi to kasama sa napagkasunduan natin sa meeting, okay? Huwag mo kong abalahin dahil meron din ako mga trabaho na kailangan kong asikasuhin. Angil niya. Hindi naman kita inaabala. Sambit ko. Dito lang ako sa tabi mo at pagmamasdan ka. Mag-focus ka lang dyan sa ginagawa mo. Dagdag na saad ko pa. Sunod-sunod siyang bumuntong hininga. Bakas ang inis sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba, makakapag-focus pa ako kung narito ka? Singhal niya. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin hindi ka komportable sa presensya ko? Nakangising tanong ko. Wala namang masama kung aaminin mong nagugustuhan mo na rin ako. Nangaasar na sabi ko pa. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nanggagalaiting sigaw niya. Umalis ka na sa harap ko at may tatapusin pa ako. Baka ikaw pang tapusin ko. Nagbabantang singhal pa niya. Napahalakhak na lang ako ng tawa dahil sa naging reaksyon niya. Ilang araw na rin ganito ang eksena sa tuwing pupuntahan ko siya. Wala naman talaga akong balak na asarin siya. Sadyang nakakatuwa lang makitang naiiritan niyang mukha. Marahan akong naglakad papunta sa isang upuan sa tabi. Dito ako laging pumupwesto at pinanonood lang siyang magtrabaho. Ganito ang gawain ko sa mga nakalipas na araw. Kaya naman lagi akong wala sa kumpanya namin. Hindi rin naman ako kailangan dun dahil kayang-kaya na nila Tyler at Zyler yon. Zyler's point of view. Mag-iisang buwan na simula nang mag-invest sa kumpanya namin si Amanda. Masasabi kong maganda naman ang takbo ng kumpanya namin ngayon kumpara naman noon. Kahit papano, unti-unti na kaming nakakabawi at sana magpatuloy pa ito. Zyler, look! Biglang sambit ni Tyler. Napatingin ako sa direksyon kung saan siya nakaturo. Si Miss Amanda ba yun? Kunot noong tanong ko. Yes, sagot ni Tyler. At tingnan mo kung sinong nakabuntot sa kanya. Dagdag pa na sabi niya. Mula sa likod ni Amanda, nakita kong nakasunod sa kanya si Kyler. Kitang-kita ko ang paghabol niya sa babae hanggang sa makapasok sila sa isang restaurant. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Tyler at mababa ka sa aming mga mukha ang pagtataka. Sinasabi ko na nga ba't may binabalak na naman ang isang yun? Umiiling na sabi ni Tyler. Siguraduhin niya lang na hindi yun makakaapekto sa koneksyon natin kay Miss Amanda. Seryosong sabi ko. Ako mismong bubugbog sa kanya kapag may katanghan siyang ginagawa. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko naman maitatanggi na may kakaibang alindog at ganda si Amanda. Hindi na ako nagtataka kung bakit gano'n na lang ang kinikilos ni Kyler ngayon. Matagal ko na siyang kilala. At lahat ng magandang babaeng nakikita niya,
gusto niyang makuha. Hindi ko rin maipagkakaila na meron akong kakaibang nararamdaman nang makita ko si Amanda. But unlike Kyler, hindi yun ang pinagtutuunan ko ng atensyon dahil mas kailangan naming unahin ang kumpanya. Mauna na ako, kailangan kong umuwi ng maaga. Biglang paalam ni Tyler. Hindi ko na nagawang sumagot dahil mabilis siyang naglakad paalis. Pinanood ko pa siya hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Saglit pa akong nanatili sa cafe kung nasaan ako bago ko napagdesisyonang umalis. Hindi ko pa rin maiwasang magtaka kung saan papunta sila Amanda at Kyler. Pero hindi ko na rin binabalak na hanapin sila. Dumiretso ako sa kumpanya namin. Wala naman akong ibang maisip na puntahan kaya't dito na lang ako magpapalipas ng oras. Sir Zyler! Biglang tawag sa akin ng aming sekretarya. Mabilis akong napatingin sa kanya. Yes? May problema ba? Nagtatakang tanong ko. Pinapasabi po ni Sir Kyler na pupunta si Miss Amanda sa bahay niyo mamayang gabi. Saad niya. Ano? Bakit naman biglaan? Gulat na bulalas ko. Ano na naman kayang katangahang ginawa ng isang yun? Inis na sambit ko pa. Wala pong sinabi si Sir Kyler eh. Inutusan niya lang po akong ipaalam sa inyo. Sagot ng aming sekretarya. Sunod-sunod akong napatango habang nag-iisip ng maigi kung anong maaaring dahilan ng pagpunta ni Amanda sa bahay namin. Nang magsawa ako sa kakaisip ay, mabilis akong tumayo at umalis sa kumpanya. Agad kong pinaandar ang kotse ko't nagmaneho pa uwi sa bahay. Oh, akala ko mamaya ka pa uuwi. Nagtatakang sambit ni Tyler nang makita niya ang pagdating ko. Alam mo na ba? Aligagang tanong ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Tyler bago diretsyong tumitig sa akin. Ang alin? Nagtatakang sambit niya. Pupunta raw dito sa bahay si Miss Amanda. Saad ko. Kitang-kita ko kung papaanong nagulat ang mukha ni Tyler. Mukhang hindi pa niya alam ang tungkol doon. Maya-maya lang ay taranta na siyang nag-aayos sa mga gamit sa kanyang harapan. Kanino mo nalaman yan? Aligagang tanong niya. Sinabi sa akin ng sekretarya natin. Pinasasabi raw ni Kyler eh. Sagot ko. The heck? Ano na naman kayang ginawa ng gunggong na yun? Inis na bulalas ni Tyler. Malilintikan talaga sa akin ng isang yun kapag may ginawa siyang katangahan. Nang gagalaiting sabi pa niya. Anong gagawin natin? Seryosong tanong ko. Wala tayong ibang choice. Kailangan nating maghanda sa pagdating niya. Hindi rin naman tayo maaaring tumanggi. Sagot ni Tyler. Sunod-sunod akong napabuntong hininga. Ngayon ko na lang ulit makakaharap si Amanda simula nang mag-meeting kami. Aaminin kong may parte ng puso kong nasasabik sa muli naming pagkikita. Pero hindi ko rin maitatanggi ang kabang nararamdaman ko. Tinulungan ko na lang si Tyler na linisin ang bahay at maghanda para sa pagdating ni Amanda. Ngayon na lang ulit kami magkakaroon ng bisita sa bahay. Kaya naman mabusising paglilinis ang ginagawa namin. Amanda's point of view. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ni Kyler at bigla niya akong niyaya na pumunta sa bahay nila. Ilang beses ko pang sinubukang tumanggi pero sadyang mapilit siya. Hindi ko maitatangging maganda ang bahay nila. Habang naglalakad nga ako sa labas ay hindi ko maiwasang mamangha. Para sa tatlong magkakapatid na lalaki, hindi ko lubos akalain na magiging ganito ang itsura ng bahay na tinitirahan nila. Anong masasabi mo? Sinabi ko naman sa iyo na maganda rito eh. Natatawang sambit ni Kyler. Pilit naman akong natawa. Ang tingin ko'y nakatuon pa rin sa pagmamasid sa paligid. May malawak silang bakuran at sa likod na bahagi ng bahay ay meron ding malawak na taniman ng mga bulaklak at halaman. Hindi mo aakalaing mga lalaking nakatira sa bahay na ito. Ano ba kasing gagawin ko rito? Bakit inimbita mo pa ako rito? Kunot noong tanong ko. Wala naman. Gusto ko lang na mag-dinner kasama ka bilang pasasalamat sa naging tulong mo sa amin. Sagot niya. Malaki ang naging tulong mo sa kumpanya namin. Kaya naisalba namin to. Dagdag na sabi pa niya. Hindi mo na to kailangang gawin. Saad ko. Nandito na tayo kaya huwag ka nang tumanggi. Nakangising sabi niya. Wala na nga akong ibang nagawa nang hilahin na niya ako papasok sa bahay. Mas lalo pa akong nagulat nang makita kung gaano kalinis ang loob ng bahay nila.
Mas malinis pa ata to kumpara sa tinitirhan ko. Maupo ka na muna. Biglang utos ni Kyler. Magpapalit lang ako ng damit. Paalam pa niya. Aaminin kong kinakabahan ako ng mga sandaling to. Ito ang unang beses na pumunta ako sa bahay ng iba. At mga lalaki pa ang nakatira. Wala akong nakikitang kasambahay sa paligid. Kaya't hindi ako sigurado kung silang magkakapatid lang talaga ang nakatira dito. Nandito ka na pala. Seryosong sambit ni Tyler. Nakatayo siya sa may hagdan at diretsyong nakatitig sa akin. Hindi ko na itago ang aking gulat. Alam mong pupunta ako rito? Kunot noong tanong ko. Bahagya siyang tumango. Yes, sinabi ni Kyler sa amin. Sagot niya. Parang dumoble ang kabang nararamdaman ko ngunit nahaluan na yun ng hiya. Mabilis akong napaiwas ng tingin na magsimula na siyang maglakad pababa ng hagdan. Hindi pa rin niya inaalis ang titig niya sa akin at nananatili pa ring seryoso ang kanyang mukha. Wala pa rin siyang pinagbago. Palagi pa rin siyang seryoso katulad noong unang beses kaming nagkita. Pinilit lang ako ng kapatid niyo. Wala naman talaga akong balak mang abala. Aligagang sambit ko. It's okay. Hindi ka naman abala sa amin. Saad niya. Para akong naestatwa sa pwesto ko nung huminto siya sa mismong harapan ko. Halos magkarambola ng dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sige. Sabi mo eh. Hindi mapakaling sabi ko. Napakagat ako sa aking labi habang palihim na bumuntong hininga. Hindi ko man lang magawang tumingin sa kanya dahil sa kabathiyang nararamdaman ko. Feel at home, Miss Amanda. Wala naman kaming gagawin sa'yo. Biglang saad ni Tyler. Nakahinga ako ng maluwang nang lumayo na siya sa akin. Palihim akong sumulyap sa kanya habang nakatalikod pa siya sa akin. Nakasando lang siya at hindi ko maiwasang mapatitig sa braso niya. Hindi naman ako manyakis pero parang gusto kong himas-himasin ang mga braso niya. Are you done? Biglang tanong ng isang lalaki sa tabi ko. Mabilis akong napalingon sa kanya. Zyler? Gulat na bulalas ko. Anong ibig mong sabihin? Tarantang tanong ko. You're staring at Tyler like you want to eat him. Bigla siyang umisi. Ako ba? Ayaw mo? Pilyong tanong pa niya. Mabilis akong napangiwi. Manyakis. Singhal ko. Katulad ka rin lang pala ni Kyler eh. Dagdag na sigaw ko pa. Natawa lang si Zyler bago lumayo sa pwesto ko. Hindi naman silang dahilan ng pagpunta ko rito pero bakit silang dalawang kaharap ko? Mahihimatay ata ako nang wala sa oras dahil sa kanila. Katulad ni Tyler, nakasuot lang din ng sando si Zyler. Hindi nagkakalayo ang kanilang mga katawan at masasabi kong pareho silang makisig. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Kakaibang init ang dumadaloy sa katawan ko habang pilit kong iniiwasang mapatitig sa katawan ng dalawang lalaking nasa harap ko. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Kunot noong tanong ni Kyler. Hindi naman kayo ang pinunta niya rito, kaya't magsialis na kayo riyan. Biglang singhal pa niya. Excuse me? Bahay natin tong tatlo. Ang lahat ng bibisita rito, bisita nating tatlo. Sagot ni Tyler. Hindi mo siya pag-aari, kaya't huwag mo siyang angkinin. Dagdag na singhal pa niya. Ako ang nag-imbita sa kanya, kaya bisita ko siya. Giit ni Kyler. You're bad, bro. Sana hindi mo siya dinala rito dahil alam mo namang nandito rin kami. Nakangising saad ni Zyler. Teka nga. Itigil nyo nga yung pagtatalo nyo. Inis na sit ako sa kanilang tatlo. Hindi ako nagpunta rito para makinig sa pag-aaway nyo. Kung ganyan din lang naman ang gagawin nyo, mas makakabuti pang umuwi na ako. Dagdag na sigaw ko pa. Bigla namang natahimik ang tatlong kumag dahil sa ginawa ko. Huminga pa ako ng malalim bago tumayo. Isa-isa ko silang tiningnan. Pare-pareho silang hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Pasensya ka na. Biglang paumanhin ni Tyler. Ano ba talagang gagawin ko rito, Kyler? Seryosong tanong ko. Mabilis siyang napatingin sa akin. Kakain nga ng dinner. Sagot niya. Then let's eat.
Wala akong oras para sa mga pagtatalo nyo, no? Mataray na singhal ko pa. Napakamot na lang siya sa kanyang batok bago nagsimulang maglakad papunta sa kusina. Wala namang ibang nagawa sila Tyler at Zyler kung hindi ang sumunod, kaya't naman sumunod na rin ako. Wala akong balak magtagal sa bahay na ito dahil baka bigla akong tumanda dahil sa konsumisyon sa kanilang tatlo. Tahimik kaming kumakain at nagpapasalamat ako ron. Wala ni isa sa kanilang nagbalak na magsalita. Gusto ko nilang matapos agad sa pagkain at nang makaalis na ako rito. Sa kwarto na muna ako. Biglang paalam ni Tyler nang matapos siyang kumain. Ako rin. Sambit ni Zyler na agad ring tumayot naglakad ng paalis. Naiwan kaming dalawa ni Kyler at nagpatuloy sa pagkain. Wala na akong pakialam kung ano pang iisipin nila dahil sa inasta ko kanina. Kasalanan naman nila yun. Mas binilisan ko nilang ang pagkain na hindi ko magawang pansinin si Kyler na nasa tabi ko lang. Ilang beses ko pa siyang napansin na sumusulyap sa akin pero hindi siya nagsalita. Alam kong may gusto na naman siyang sabihin pero dahil sa nangyari kanina ay mukhang natatakot na siya. Tyler's point of view. Simula nang mamatay ang mga magulang namin, ngayon na lang ulit may nagalit sa amin dahil sa pag-aaway naming magkakapatid. Ngayon ngang nasa kwarto na ako ay hindi ko magawang alisin ang ngiti sa aking labi habang iniisip ang nangyari kanina. Damn, ikaw lang ang babaeng nakilala ko na may ganyang ugali, Amanda. Wala sa sariling bulong ko. Mariin akong napapikit. Hindi ko lubos akalain na siya pang magpapatibok ng puso ko. Aaminin kong unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Kahit ilang beses pa lang kaming nagkikita, ay hindi naman siya nawala sa isip ko. Nasa kalagitnaan ako ng malalim na pag-iisip nang bigla na lang akong magulantang dahil sa isang malakas na sigaw. Mabilis akong napabangon at humahangos na tumakbo palabas ng kwarto. Naabutan ko si Amanda sa harap ng kwarto ni Kyler. Gulat na gulat ang mukha. Nang mabaling ang tingin niya sa akin ay muli na naman siyang napasigaw ng malakas. Hey! Anong problema? Nag-aalalang tanong ko. Bakit naka-underwear lang kayo? Hindi mapakaling tanong niya. Nagtakip pa siya ng kanyang mga mata at tumalikod sa amin. Napatungo naman ako at saka ko lang napagtanto na boxer briefs lang ang suot ko. Matutulog na kasi sana ako pagkatapos kong kumain. Hindi ko naman akalain na magkakaroon ng ganitong eksena. Kaya hindi na ako nakapagdamit pa ng maayos. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng katawan ng lalaki? Natatawa at pilyong saad ni Kyler. Ngumisi pa siya na parang nagyayabang. Dapat kang matuwa, Miss Amanda. Hindi mo kami madalas makikitang nakaganito. Dagdag na pang-asar pa niya. Manyakis! Kahit kailan ang manyakis mo! Inis na singhal ni Amanda. Bakit ba ako nandito? Ano bang pinakain mo sa akin at napapayag mo akong pumunta sa bahay niyo? Dagdag na asik pa niya. Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ng kapatid ko. Wala pa nga akong pinapakain sa iyo eh. Nagkakaganyan ka na. Makahulog ang sambit niya. Hindi ko napigilang mapailing. Kahit kailan ay puro kabulastugan talagang lumalabas sa bibig ng isang to. Hindi ko alam kung anong kinalakihan ng kapatid naming to. Pero malala ng pagiging manyakis niya. Marahan akong naglakad palapit kay Amanda. Mababakas pa rin ang inis sa mukha niya ngunit nangingibabaw ang pamumula niya. Pasensya ka na, Miss Amanda. Nasanay lang kasi kaming ganito sa bahay. Paumanhin ko. Huwag ka nang lumapit. Nakabalandra din naman yung katawan mo sa akin. Giit niya. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi. Ramdam ko ang kakaibang init na dumadaloy sa buong katawan ko. Dahilan para hindi ako maging komportable sa harap ni Amanda. Palihim pa akong bumuntong hininga para lamang ikalma ang aking sarili. Anong nangyayari dito? Bakit nagsisigawan kayo? Biglang tanong ni Zyler na kalalabas lang din mula sa kanyang kwarto. Napailing na lamang si Amanda nang makitang naka-boxers lang din si Zyler. Mas naging mapula rin ang kanyang mukha at agad na napatungo. Ano ba naman kayong magkakapatid kayo? Alam niyong may bisita kayong babae, ganyan pa kayong magsipagdamit? Biglang sambit ni Amanda. Nagkatinginan na lamang kaming magkakapatid nang padabog siyang maglakad paalis. Bahagya pa kaming napamaang bago pare-parehong napailing dahil sa nangyari. Aaminin ko, nakararamdam ako ng matinding hiya dahil sa nangyari.
Sa kabila nun ay, hindi ko maipagkakailang may kakaibang tuwa akong nararamdaman na kahit ako hindi ko maintindihan. Ang makitang kakaibang reaksyon ni Amanda ay may kakaibang dulot sa aking sistema. Amanda's point of view. Mabilis na lumipas sa mga araw at aaminin kong hindi ko magawang alisin sa isip ko nangyari sa bahay nila Tyler. Sa tuwing maaalala kong tungkol sa bagay na yun, hindi ko mapigilang mahiya. Hindi ko lubos akalain na may ganun pala kalaking talong. Wala sa sariling bulong ko. Yes, malalaki ang mga umbok sa boxers na suot nila Tyler at Kyler. Kahit ang kay Zyler masasabi kong malaki rin. Shit naman, Amanda. Sinampal kong sarili ko. Hindi ka manyakis, Amanda. Tigilan mong pag-iisip ng ganyan. Sermon ko sa aking sarili. Mariin akong napailing habang pilit inaalis sa isip ko ang tatlong magkakapatid na yon. Ngunit nabigo ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na tulala. Nabalik na lang ako sa aking ulirat nang makita kong pagpasok ng sekretarya ko sa aking opisina. Ma'am, may meeting ka po ngayon. Biglang saan niya? Ha? Bakit hindi ko alam? Kunot noong tanong ko. Nasa notes po na ibinigay ko sa inyo kanina. Mukhang nakalimutan yung tignan. Sagot niya. Napasa po na lang ako sa aking noo bago dali-daling kinuha ang notes. Sa sobrang kalutangan ko nitong mga nakarang araw, ay hindi ko na namalayan ang mga dapat kong gawin dito sa aking kumpanya. Okay, mag-aayos lang ako saglit. Aligagang sagot ko. Huminga pa ako ng malalim bago ako kumilos at nag-ayos ng sarili. Ni hindi man lang pumasok sa isip ko na magiging ganito ang epekto sa akin ng tatlong magkakapatid na yon. Para akong mababaliw sa bawat araw na lumilipas at hindi ko sila maalis sa aking isipan. Kalalabas ko pa lamang sa opisina ay natanaw ko ng isang pamilyar na imahe ng lalaki. Batid kong akong hinihintay niya dahil nang makita niya ako, ay agad siyang naglakad palapit sa akin. Nakaukit ang kakaibang ngisi sa kanyang labi. Dahilan para bahagya akong makaramdam ng kaba. What are you doing here? Seryosong tanong ko. Huminto siya sa mismong harapan ko. Hindi ba pwedeng mag-hi ka na muna? Nakangising angil niya. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo, Kyler. Giit ko. May importante akong meeting kaya't huwag mo na muna akong guluhin. Dagdag na sabi ko pa. Good. Mas lalong umukit ang nakakaloko niyang ngisi. Ako ang kamiting mo. Hindi mo ba alam? Saad pa niya. Mabilis nagsalubong ang mga kilay ko at mas lalo kong napatitig sa kanya. Ikaw? Ano na naman bang kailangan mo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Bahagya siyang natawa pagkatapos ay mas lumapit pa sa akin. You? Seryosong sagot niya. Me? Pinilit kong makipagtitigan sa kanya ngunit ako rin ang nabigo. Kung sasayangin mo lang ang oras ko, wag mo nang ituloy. Masyado pa ako maraming kailangang tapusin at asikasuhin. Angil ko pa sa kanya. Sunod-sunod akong napalunok nang mas lalo siyang lumapit sa akin. Halos magkalapit na ang mga mukha naming dalawa ni Kyler at nararamdaman ko ng paghinga niya sa aking pisngi. I never felt this nervous because of a man before. Sino namang nagsabi sa'yo na magsasayang tayo ng oras? Seryoso ang pag-uusapan nating dalawa. Mahinang bulong niya. Halos magtindigan ng mga balahibo ko dahil sa kakaibang dating ng boses niya. Mariin pa akong napapikit. Para bang ninanamnam ko ang bawat katagang sinasabi niya. Sa conference room na lang tayo mag-usap kung ganon. Wala sa sariling sambit ko. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Hindi ko na siya hinintay na magsalita at dali-dali akong naunang maglakad. Narinig ko pang pagbungis-ngis niya ngunit hindi ko na yun pinansin. Ramdam kong pagwawala ng dibdib ko dahil sa mabilis na pagtibok ng puso ko. Kaya naman mas binilisan ko pa ang paglalakad ko. Nang makarating ako sa conference room, ay ilang saglit lang din ang hinintay ko bago pumasok si Kyler. Hindi ko pa rin magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Pakiramdam ko kasi matutunaw ako sa ginagawa niyang pagtitig sa akin. Let's go straight to the point, Kyler. What do you need?
Seryosong saad ko matapos kong maupo. I need you, Miss Amanda. Mabilis na sagot niya dahilan para mapatingin ako sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay ko habang nakatitig sa kanya. What do you mean? Naguguluhang tanong ko. Bahagya siyang ngumiti bago tumayo at marahang naglakad palapit sa pwesto ko. I don't know kung napapansin mo pero aaminin ko na sa'yo para mas mabilis ang lahat. Ilang beses siyang huminga ng malalim habang nananatiling nakatitig sa akin. I like you. No, I think I love you. Seryosong sabi pa niya. Bakas ang gulat sa aking mukha dahil sa sinabi niya. Is this some kind of a joke? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Kyler, kung anumang trip mong ginagawa mo, mas makakabuting itigil mo na ito. Dagdag na angel ko pa. No, I'm serious, okay? Giit niya. Unang beses pa lang kitang nakita, alam ko na agad sa sarili ko na gusto kita. I am not the kind of a man na pinipigilan ng nararamdaman para sa babae. Kaya ito ko ngayon, mas lalong nahuhulog sa'yo. Paliwanag niya. Hindi ko nagawang magsalita. Nakaawang ang bibig ko pero walang salitang lumalabas dito. Sa buong buhay ko, ito ang isang bagay na hindi ko inaasahang mangyari. Ni hindi nga pumasok sa isip ko na may lalaki nga amin sa harapan ko. Bahagya pa akong napaigtad nang maramdaman ko ang paghawak ni Kyler sa mga kamay ko. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. At kahit ang magsalita hindi ko magawa. Para akong naestatwa sa kinatatayuan ko habang pilit inuunawa ang mga sinabi niya kanina. Say something, Miss Amanda. Biglang sambit ni Kyler. I don't know what to say. Wala sa sariling saad ko. I'm not ready for this. Dagdag na sabi ko pa. Bigla na lang umayos ng tayo si Kyler sa may tabi ko. Nakatitig pa rin siya sa akin at kitang-kita ko ang pagiging kalmado ng kanyang mukha. It's okay, Miss Amanda. Maghihintay ako. Biglang sabi niya. Kahit gaano katagal, nandito lang ako para maghintay sa magiging sagot mo. Seryosong sabi pa niya. Hindi ko naman nagawang magsalita. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang panoorin siyang maglakad palabas ng conference room hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. Mabilis akong napasapo sa dibdib ko. Halos magkarambola na ito dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Naka-air ko naman dito pero halos tumagaktak ang pawis ko dahil sa kakaibang init na nararamdaman ko. Sunod-sunod akong bumuntong hininga para ikalma ang sarili ko. What did just happen? Wala sa sariling bulalas ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natili sa conference room para lang maikalma ang sarili ko. Namalayan ko na lang ang sarili kong naglalakad pabalik sa opisina ko na wala sa ulirat. Halos paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ni Kyler. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang maniwala na sinabi niya ang lahat ng mga iyon. Tyler's point of view. Sa unang pagkakataon, may isang babaeng hindi ko magawang alisin sa isip ko. Ilang araw na nga nakakalipas ngunit walang ibang tumatakbo sa isip ko kung hindi si Amanda. Ngayon lang to nangyari sa akin at aaminin kong habang tumatagal ay mas lalong lumalalang nararamdaman ko para sa kanya. Mamayang gabi nagaganapin ang event ng kumpanya namin at maraming kilalang personalidad ang aming magiging bisita. Ni hindi ko man lang nagawang ituon ang atensyon ko para sa event na ito dahil kay Amanda. Mabuti na lang at maaasahan ng aming mga empleyado. Nagawa nilang ihanda ang lahat ng mga kailangan kahit wala ako sa aking tamang katinuan. Are you okay? Biglang tanong ni Zyler. Mukhang kanina pa siyang nakatitig sa akin at pinagmamasdan ang itsura ko. Ilang araw ka nang wala sa sarili mo ah. May problema ba? Nag-uusisang tanong pa niya. Mabilis akong umiling. Wala, sagot ko. Are you sure? Ngayon lang kita nakitang ganito. Kaya sigurado akong may bumabagabag sa'yo. Giit niya. Mariin akong napailing. Huwag mo na lang akong pansinin. Ayos lang ako. Saad ko bago naglakad paalis. Hindi naman ako maaaring umamin sa mga kapatid ko tungkol sa nararamdaman ko para kay Amanda. Hindi ako mangmang.
Napapansin ko rin na mga kinikilos nila simula nang makilala namin si Amanda. Hindi ako maaaring magkamali at sigurado akong tamang hinala ko. Parehas silang may gusto kay Amanda. Dumiretso ako sa kwarto ko para makapag-ayos na ako ng aking sarili. Kailangan ko pang pumunta ng maaga sa kumpanya para masiguradong maayos ang lahat para sa event mamayang gabi. "Are you going to the company?" Biglang tanong ni Kyler na diretsyong pumasok sa kwarto ko. "Yes, why?" Sagot ko. "Susunod na lang ako. May kailangan pa akong daanan bago ako pumunta sa event mamaya eh." Sambit niya. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko. "Where are you going?" Pag-uusisa ako. Gumuhit ang nangaasar ng ngisi sa kanyang labi. "Bakit interesado kang malaman?" Tanong niya. "You can just answer the question." Inis na angil ko. Ngunit imbis na sumagot ay tinawanan lamang ako nito bago siya naglakad paalis. Napailing na lang ako dahil sa inis na nararamdaman ko, ngunit hindi ko na siya binabalak pang sundan. Pinagpatuloy ko na lang ang pag-aasikaso ko sa aking sarili para makaalis na ako agad. Nang makontento ko sa pag-aayos ng aking sarili, agad rin akong umalis ng bahay. Hindi na ako nagpaalam sa mga kapatid ko dahil alam ko namang abala rin sila sa paghahanda. Halos ilang minuto lang din ang itinagal ng biyahe ko bago ako nakarating sa aming kumpanya. "Sir!" Gulat na bulalas ng aming sekretarya. "Mabuti naman po't maaga kayong nagpunta. May mga kailangan pa po kaming ipacheck sa inyo eh." Aligagang sabi pa niya. "Is everything ready?" Tanong ko at tumango naman siya bilang tugon. Nauna na siyang maglakad at wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Nasa likod na bahagi lang ng kumpanya ang magiging venue. Bumungad sa akin na magandang ayos ng paligid. Halatang pinaghanda ang maigi ng aming mga empleyado ang gabing to. "Ito po ang checklist ng lahat, sir. Kayo na pong bahalang mag-check. Kung may mapansin ka po na kailangan pang ayusin, sabihan niyo lang po kami agad." Saad ng aming sekretarya. "Inaasahan pong pagdating ng mga bisita after an hour. Magsisimula naman po ang event kapag marami ng bisitang dumating." Dagdag na sabi pa niya. "Thank you." Tanging nasabi ko. Itunoon ko ang aking atensyon sa checklist na inabot niya. Halos lahat naman na ayos na para sa akin. Kaya naman ang atensyon ko ay nabaling sa listahan ng mga bisita. Katulad ng inaasahan, karamihan sa mga ito ay mga kilala at matatagumpay na personalidad. Amanda. Wala sa sariling bulong ko. Hindi ko man aminin ay hindi na ako makapaghintay na makita siya ngayong gabi. Ikaw ang dahilan kung bakit muling nakabalik ang kumpanya namin sa estado nito ngayon. Kulang ang salitang salamat para maipakita ang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyo. Dagdag na sambit ko pa. Iniisip ko pa lamang na makakaharap ko si Amanda ay hindi na ako mapakali. Matapos niya magpunta sa bahay ay hindi pa ulit kami nagkikita. Ilang araw nang nakalilipas simula noon. May parte sa akin na hinahanap-hanap siya. "Sino namang kinakausap mo dyan?" Biglang tanong ni Zyler. Napaigdad pa ako sa gulat dahil hindi ko napansin ang pagdating niya. "Nandito ka na pala." Aligagang sambit ko. Pinagmasdan niya akong maigi na parabang sinusuri ang buong katawan ko. "You need to focus, Tyler. Kung ano man yung bumabagabag sa'yo, isang tabi mo muna yan." Seryosong sambit niya. "You don't have to tell me." Giit ko. Katulad ng sinabi ko, "I'm okay." Naniniguradong sabi ko pa. Nagkibit balikat lamang siya bago naglakad paalis. Napabuntong hininga na lamang ako. Mukhang hindi ko rin talaga maitatago sa mga kapatid ko ang pagiging okupado ng aking isipan. Nagpalipas na lamang ako ng oras hanggang sa makita ko ang pagdating ng ilang mga bisita. Pinilit ko na lamang ang aking sarili na makihalubilo sa kanila para mawala na rin sa isip ko si Amanda kahit papano. Habang lumalalim ang gabi, ay mas dumarami na rin ang mga bisita hanggang sa magsimula ng event. "Looking for someone?" Nakangising tanong ni Zyler na nasa tabi ko. "Kahit na anong pagtatago pang gawin mo, halatang halata ka naman na siyang iniisip mo nitong mga nakaraang araw." Nangaasar na sabi pa niya. "This is not the right time, Zyler." Singhal ko sa kanya.
Tinawanan niya lamang ako na parabang nakumpirma niya ang kanyang hinala. Pwede mo sigurong lokohin ang mga taong nasa paligid mo, pero hindi mo maloloko ang sarili mo. Seryosong sambit niya. Napangiwi na lamang ako dahil sa sinabi niya. Ngayon lang siya naging seryoso ng ganito at hindi ko inaasahang sa kanya pa manggagaling ang mga salitang yun. Amanda's point of view. Pumayag akong mag-invest sa kumpanya nila Kyler nang hindi nag-iisip ng maayos. Ni hindi man lang pumasok sa isip ko na magiging matagumpay ang kumpanya nila ngayon at muling makakabawi. Aaminin ko, kakaibang sayang nararamdaman ko para sa kanilang tatlo dahil kahit papano na isalba nila ang kanilang kumpanya. Hey, kanina ka pa bang naghihintay? Biglang tanong ni Kyler na humahangos maglakad palapit sa akin. Sorry natagalan ako. Nag-ayos pa kasi ako ng sarili ko. Dagdag na sabi niya pa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako komportable sa ginagawa niya. Simula kasi nang umamin siya sa akin, ay mas lalo siyang naging dikit sa akin. Na hindi ko pa nga napag-iisipan kung ano nga ba talagang nararamdaman ko para sa kanya. Okay lang, kalalabas ko lang din sa bahay. Tanging naisagot ko. Let's go? Nagsisimula ng event. Anyaya ni Kyler. Tumangulang ako bilang tugon. Hinayaan ko siyang maunang maglakad papunta sa kotse niya bago ako sumunod sa kanya. Nanatili lang din akong tahimik sa buong biyahe habang siya naman nakatuon ng atensyon sa pagmamaneho. Malayo pa lamang ay naririnig ko na ang ingay na nanggagaling sa kumpanya nila. Mukhang kanina pang nagsisimula ang event nila. Amanda! Biglang tawag sa akin ni Kyler matapos naming bumaba sa kotse. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko nang mapansin ko ang pagiging seryoso niya. Sunod-sunod pa akong napalunok nang makaramdam ako ng kakaibang kaba habang nakatitig ako sa kanya. Bakit? Aligagang tanong ko. Gusto ko nang sabihin sa kanila. Makahulugang sambit niya. Hindi ko na itago ang aking gulat. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin ngunit nagpanggap akong naguguluhan sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ko. Na gusto kita. Umukit ang ngiti sa kanyang labi. Gusto kong ipaalam sa lahat ang nararamdaman ko para sa iyo. Dagdag na sabi pa niya. Pilit akong napangiti. Hindi ba parang ang bilis mo naman? Ni hindi ko pa nga alam ang isasagot ko sa iyo Saad ko. I don't care, Amanda. Ang mahalaga sa akin ay may pagsigawan ko sa lahat ang nararamdaman ko para sa iyo. Giit niya. Paano ang mga kapatid mo? Biglang tanong ko na agad ko rin pinagsisihan. Napatingin siya sa akin at naningkit ang mga mata. What about them? Seryosong tanong niya. Mabilis akong umiling. Never mind. Tarantang sagot ko. Naglakad siya palapit sa akin dahilan para kumabog ang dibdib ko sa kaba. Tell me, Amanda, may nagugustuhan ka ba sa mga kapatid ko? Seryosong tanong niya. Agad akong napaiwas ng tingin kasabay ng sunod-sunod kong paglunok. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil kahit ako naman ay hindi naiisip ang tungkol sa bagay na yon. Marahas ang naging pag-iling ko. Pumasok na tayo. Kanina pa nagsisimula ang event. Tanging nasabi ko. Nakahinga ako ng maluwag nang hayaan niya akong maglakad papasok. Ang akala ko ay mangungulit pa siya ngunit mas pinili niyang manatiling tahimik. Mga nagsasayawang bisita ang bumungad sa akin nang makarating kami sa likod na bahagi ng kumpanya nila. Ang ilan ay nag-uusap-usap ngunit ang karamihan ay nag-e-enjoy na sa party. Halos lahat ng mga bisita rito ay kilala ko na. Kaya naman hindi na ako nag-abalang lumapit pa sa kanila. Naghanap na lang agad ako ng bakanting upuan para makaupo at makapagmasid sa paligid. Well. Biglang sambit ng isang pamilyar na tinig ng babae mula sa aking likuran. Akalain mo nga naman na pupunta ka rin sa ganitong event? Akala ko pa naman ay sa mga social na event ka lang pumupunta. Nakangising sambit pa niya. Huminga ako ng malalim bago siya nilingon. Ano naman ngayon sa'yo, Sarah? Walang ganang tanong ko. Kahit ang pagtawa niya ay may halong kaartehan. Bagay na mas lalong nagpainis sa akin.
Inirapan ko na lang siya nang mas lalo pa siyang lumapit sa akin at huminto mismo sa aking harapan. Balita ko, umaaligid sa iyong tatlong magkakapatid na may-ari ng kumpanya na ito ha. Don't tell me namimingwit ka sa kanila. Nangaasar na saad niya. Napangiwi na lang ako bago tumayo't pamantay sa kanya. Excuse me? Wag mo nga akong itulad sa'yo. Singhal ko. Silang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Nandito lang ako para makiselebrate sa naging tagumpay nila. Dagdag na asi ko pa. Whatever. Maarating giit niya. Basta itong tatandaan mo, Amanda. Inilapit pa niyang kanyang mukha sa aking tenga. Akin lang si Tyler. Huwag mo nang balakin pang makihati sa kanya dahil hindi ako matatakot na labanan ka. Nagbabantang bulong niya. Sa'yo? Hindi ko napigilang matawa. Paano naman siya magiging sa'yo, Aber? Mukhang hindi ka nga niya kilala o pinapansin. Pangaasar na sabi ko pa. Huwag mo akong subukan, Amanda. Hindi mo gugustuhin makalaban ako. Seryosong saad niya. Magsasalita pa sana ako ngunit mabilis naman niya akong tinalikuran at naglakad pa alis. Napailing na lang ako pagkatapos ay sunod-sunod na bumuntong hininga para pakalmahin ang sarili ko. Ang mga ganitong eksenang nagpapawala ng gana ko sa event. Bakit ba nawala sa isip ko na malaking posibilidad na nandito rin ang babaeng yon? Miss Amanda, are you okay? Biglang tanong ni Zyler. Napaigdad pa ako sa gulat bago aligagang lumingon sa gawin niya. Oo. Hindi mapakaling sagot ko. Nakita kong nag-uusap kayo ni Sare. Mukhang nagkakainitan kayong dalawa. Nag-uusisang saan niya. Yeah. Don't worry. Sanay na ako sa ugali niya. Sambit ko pagkatapos ay pilit na ngumiti. Sabihan mo lang ako kapag kinulit ka pa niya ulit, ha? Kumindat pa si Zyler bago naglakad palayo. Ngayon pa lang ay gusto ko na umuwi. Pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari kung magtatagal pa ako rito. Sa kabila ng isipin na yun ay alam ko naman na hindi ko rin yun magagawa. Sigurado kasi akong pipigilan ako ng 3 kumag na yun. Tyler's point of view. Sa dami ng mga bisita namin ngayong gabi, ang tingin ko'y nakatuon lang kay Amanda. Mag-isa lang siya sa pwesto niya at kanina pa siyang nakatunganga ron. Gusto ko siyang lapitan ngunit hindi ko naman magawa. Lalo pat kailangan ko pang magbigay ng speech maya-maya. Sir Tyler, magsasalita ka na po. Biglang sambit ng aming sekretarya. Tumango ako bilang tugon bago agad na naglakad papunta sa entablado. Ang atensyon ng mga bisitay na tuon sa akin. Kabilang na rin doon si Amanda. Sunod-sunod akong napalunok nang bigla akong lamunin ng kaba. Good evening everyone. Maraming salamat sa pagdulo nyo sa aming selebrasyon ngayong gabi. Panimulang saad ko. Wala naman akong naihandang mensahe para sa mga bisita. Kaya naman nagpasalamat na lang ako sa kanila. Ang ilan ay binanggit ko mga pangalan. Lalo na ang mga malaki ang naitulong sa amin. Bago ko tapusin ang aking sasabihin, nais ko sanang imbitahan sa entabladong ito ang nag-iisang babae na siyang naging malaki ang tulong sa aming tagumpay ngayon. Miss Amanda. Biglang sabi ko pa. Bakas ang gulat sa mukha ni Amanda habang titig na titig sa akin. Kahit nagdadalawang isip ay naglakad na rin siya palapit sa entablado. Hindi ko napigilan ng mapangiti habang pinanonood siyang lumapit sa pwesto ko. Anong ginagawa mo? Bakit tinawag mo pa ako? Mahinang tanong niya nang tumabi siya sa akin. Just relax. Ngumiti ako sa kanya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Binanggit ko kung papaano kaming unang nagkakilala at kung papaano niya kami natulungang isalba ang aming kumpanya. Paano naman ako magre-relax kung hindi ko alam ang ginagawa mo? Hindi ka na ba makapaghintay? Bahagi akong natawa. Calling the attention of everyone. Ito ang babaeng naging dahilan para maisalba namin ang kumpanyang naiwan ng aming mga magulang. Ang babaeng hindi nagdalawang isip na tulungan kami. At ang babaeng bumago sa aming mga buhay. Lalong-lalo na sa buhay ko. Kitang-kita ko kung papaanong nagsalubong ang mga kilay ni Amanda. Sa kabila nun, nanatili akong nakangiti habang nakatitig sa kanya.
Mas lalo namang nabalot ng pagtataka ang kanyang mukha nang hawakan ko na ang kamay niya. "What are you doing?" Naguguluhang tanong niya. "Gusto kita, Amanda. Gustong gusto." Nanlaki ang mga mata niya dahil sa mga sinabi ko. Agad ko ring napansin ang biglang pagtayo ni Kyler at ang paglapit niya sa amin. Seryoso ang mukha niya. Bagay na ngayon ko lang nakita at aaminin kong nagulat ako ron. "Ano sa tingin mong ginagawa mo, Tyler?" Kunot noong tanong ni Kyler. "Confessing? Hindi pa ba obvious?" "Bakit? Bakit kailangang makisabay ka pa?" "What do you mean?" Hindi ko na itago ang aking pagtataka. "Huwag mong sabihin sa akin, gusto mo rin siya, ha?" "Yes." Diretsyong sambit niya. "At matagal na akong umamin sa kanya. Ngayon ko ring balak na ipaalam sa lahat ang nararamdaman ko para sa kanya." Napatingin ako kay Amanda. Hindi pa rin nawawala ang pagkagulat ko. Totoo ba yun? Kailangan ba talaga lahat ng magustuhan ko'y magugustuhan mo rin? Pagkatapos ay ano? Ikaw na naman ang magwawagi. Sa'yo na naman mapupunta. Ramdam na ramdam ko ang inis sa tinig ni Kyler. Hanggang ngayon ba naman kaagaw at kahati pa rin kita? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, okay? Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Marami ang taong nasa paligid at nakakarinig sa inyo. Pag-awat sa amin ni Amanda. Sinasabi ko na nga ba? Nakangisi na si Sarah habang naglalakad palapit sa pwesto namin. Tama ngang hinala ko. Namimingwit ka sa kanila. At ngayon, 2 isda nang nahulog sa lambat mo? Ibang klase ka rin naman talaga, Amanda. Pwede bang wag kang makisali rito? Inis na singhal ko. Uy, bakit? Totoo naman ang sinabi ko, ah. Natawa si Sarah. Total, may Kyler na rin naman ang babaeng yan. Bakit hindi na lang akong piliin mo? Mas magiging masaya ka sa akin, Tyler. Kahit na kailan, hindi kita magugustuhan. Kahit na ano pang gawin o sabihin mo, hindi kita pipiliin. Si Amanda lang ang nagpapatibok ng puso ko at gagawin kong lahat para makuha siya. At sa tingin mo ba hayaan kitang gawin yon? Umabante si Kyler palapit sa akin. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Ilalabang ko ang pagmamahal ko para kay Amanda. Hindi ko lubos akalain na aabot sa puntong magkakaaway kaming magkapatid nang dahil lang sa isang babae. Sa kabila nun, wala naman akong balak na magparaya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito. At hindi naman siguro magiging kalabisan kung uunahin ko ang sarili kong nararamdaman sa pagkakataong ito. Amanda's point of view. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Hindi ko naman kasi lubos akalain na magugustuhan din ako ni Tyler. At aamin din siya ngayong gabi. Gulong-gulo na tuloy ako at hindi ko na malaman kung ano bang dapat kong gawin. Dumagdag pa itong buwisit na Sarah na to na wala namang ginagawa at sinasabing maganda. Tumigil na kayo, Tyler at Kyler. Hindi to ang oras para pagtalunan ng bagay na yan. Biglang sita ni Zyler sa dalawa niyang kapatid. Hindi ba kayo nahihiya? Talagang sa harapan ng maraming tao kung kailan may espesyal na event tayo. Dinig na dinig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid. Unti-unti akong nilamon ng kahihiyan dahilan para magkarambola ang dibdib ko. Dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Namalayan ko na lamang ang sarili na naglalakad palayo sa entablado. Amanda, wait! Pasigaw na pagpigil sa akin ni Tyler. Hayaan mo siya. Hindi kanya gusto kaya't huwag mo nang ipagsiksikan pang sarili mo sa kanya, okay? Nandito naman ako eh. Hindi ko gagawin ang ginagawa niya sa inyong magkakapatid. Malanding sambit ni Sarah na siyang nagpatigil sa paglalakad ko. Halos mag-init ang mukha ko dahil sa inis. Pagkatapos ay hinarap siya't nilapitan. What did you say? Malandi ka, Amanda. At hindi ko gagawin ang ginawa mo sa magkakapatid na ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko nang sinampal ko siya. Napasinghap ang ilang mga taong malapit sa amin dahil sa lakas noon. Naramdaman ko rin ang paghawak sa akin nila Tyler at Zyler para pigilan ako. Wala kang alam, Sarah. Wala akong ginagawa. Hindi ko sila nilalandi. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. At
Talagang sa harapan ng maraming tao Para ano? Ipahiya ako? Hindi ko na kayang pigilan ang galit na nararamdaman ko. Kung kaya't hinayaan ko na lang na magpalamon ako rito. Ang tagal kitang pinagtitimpian, Sarah. Sa sobrang daming paninirang ginawa mo sa akin noon, wala kang narinig na reklamo mula sa akin. Pilit kitang inuunawa at pinalalampas ang lahat ng ginagawa mo. Pero ngayon, hindi na. Mukhang kulang ka sa atensyon kaya ito, pagbibigyan na kita. Really? Sa tingin mo ba? Matatakot na ako sa'yo dahil lang nagalit ka na ngayon? Tumawa si Sarah kahit mababakas pa rin ang sakit sa kanyang mukha. Akala mo ba titigilan na kita? No! Not now. Not ever. Ikaw ang bahala. Pero itong tatandaan mo. Hindi mo ako masisira at mapapabagsak. Magsasayang ka lang ng oras. Go ahead. Magyabang ka lang. Enough! Biglang sigaw ni Kyler dahilan para mapatingin kami sa kanya. Umalis ka na, Sarah. You're ruining our night. Ako pa talaga. Kung hindi niyo pinapunta rito ang babaeng yan, hindi magugulo ang lahat. Just leave. Kung ayaw mong sabihin ko rito ang sikreto mo. Anong sikreto? Kunot noong tanong ni Tyler. Sabihin mo sa akin kung anong tinutukoy mo. Ngumisi ako bago naglakad palapit kay Sarah para haplusin ang pisngi niya. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya ngunit wala na akong pakialam. Ako ang kinalaban niya kaya't namnamin niya ang puot ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ngayon, Sarah? Na bukod sa pagmamahal na nararamdaman mo para kay Tyler, ay meron ka pang tinatago. Shut up, Amanda! Shut up! Bahagya akong natawa. Ramdam ko na ang panginginig ng katawan niya dahil hindi ko pa rin inaalis ang kamay ko sa pisngi niya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito katakot at kataranta. Para bang anumang oras ay mawawala na siya sa ulirat. Ano bang sinasabi mo, Amanda? Anong nalalaman mo? Nilapitan ako ni Zyler at hinawakan sa balikat. Tell us. Stop, Amanda. Huwag mo nang subukan. Nagbabantang angil ni Sarah. Siya ang dahilan kung bakit bumagsak ang kumpanya nila Mom at Daddy noon. Walang pag-aalinlangang sabi ni Kyler. What? Sabay na bulalas nila Tyler at Zyler. No! No! Hindi totoo yan. Hindi ka na makakapagsinungaling pa, Sarah. Meron kaming ebidensya na siyang magpapatunay sa mga sinabi namin. Ngumisi ako. At ito rin ang gagamitin namin para makulong ka. Ano? Ako? Makukulong? Tumawa siya na parang nababaliw. Hindi yan mangyayari. Kyler, totoo bang sinabi mo? Kailan mo pa nalaman to? Paano mo nalaman? Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Sunod-sunod na tanong ni Tyler sa kanyang kapatid. Humingi ako ng tulong kay Amanda para mag-imbestiga. Kamakailan lang namin nalaman ang tungkol doon. At sinadya ko talagang ngayon sabihin sa inyo at sa lahat. Napalingon sa gawi ko sina Tyler at Zyler. Wala akong kinalaman dyan. Lumapit lang sa akin si Kyler at ginawa ko lang ang makakaya ko para matulungan siya. Nagulat na lang ako nang yakapin nila ako ng mahigpit. Nanlaki pa ang mga mata ko pagkatapos ay sunod-sunod na napakurap. Hindi ko alam kung masaya ba sila sa ginawa ko o ano. Pero nang maramdaman kong kakaibang init na dala ng mga bisig nila, ay nawala na sa isip ko ang mga nangyayari. Maraming salamat, Amanda. Ngayon ay alam na namin ang lahat. Pabulong na sambit ni Tyler. Tatanawin namin itong isang malaking utang na loob. Bukod pa sa ginawa mong pagtulong sa amin para hindi tuluyang bumagsak ang aming kumpanya. Dagdag na sambit naman ni Zyler. Halos ilang minuto rin kaming magkakayakap. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit dahil aaminin kong masaya ako para sa kanilang magkakapatid. Kahit na simpleng tulong lang ang nagawa ko ay hindi matutumbas ang saya naman ang dulot nun sa akin. Ni hindi ko na rin namalaya na nakisali na rin pala si Kyler sa pagyayakapan namin. Wala na kaming pakialam kahit na maraming tao ang nasa paligid at nakakakita sa amin ng mga sandaling yon. Parang kaming apat lang ang nasa entablado. Sarah Melendez, inaaresto ka namin sa kasong theft.
Biglang sambit ng isang pulis na siyang dahilan para kumalis na kaming apat sa pagyayakapan. Pinanood namin kung papaanong magwala at magsisigaw si Sarah habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Hindi ko napigilang makaramdam ng awa, pero aaminin kong may kaginhawahan akong nararamdaman dahil sa pagkahuli sa kanya. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Maraming salamat ulit sa lahat ng tulong mo sa amin, Amanda. Wala yon. Hindi naman ganun kasama ang ugali ko para hindi kayo tulungan. Gayong, kaya ko naman at may magagawa naman ako. Sa kabila ng gulong nangyari, nagpatuloy ang event at party sa kumpanya nila Tyler. Kahit papano'y naitawid nila yun at naging maayos na rin naman ang lahat ng mga pangyayari. Nang mag-uwian ng lahat ng mga bisita, ay kaming apat na lang ang natira. Bigla akong nakaramdam ng kaba lalo pat tahimik silang tatlo. Hindi nag-iimikan at hindi rin nagtitinginan. May kakaibang epekto sa katawan ko ang katahimikan sa paligid. Para bang anumang oras ay magkakaroon na naman ng gulo. May problema ba kayong tatlo? Parang kanina lang okay na okay kayo ah. Nag-aalin lang ang tanong ko. Wala ni isa man sa kanilang sumagot, kung kaya't hinarap ko na sila. Lumapit pa ako sa kanila habang tinitingnan sila isa-isa. Mas lalo akong nagtaka dahil pare-pareho silang nakaiwas ang tingin sa akin. Para bang meron silang tinatago at ayaw sabihin sa akin. Namewang ako sa kanilang harapan. Sabihin nyo na kung ano man yan, kung ayaw nyo tayong magkagulo rito. Grabe ka naman, Amanda. Natatawang angil ni Zyler. Pero wala akong kinalaman dito kahit mauuna na ako ah. Pinanood ko na lamang siyang maglakad paalis. Maya-maya lang ay nabaling ng tingin ko kay Tyler at Kyler. Ano kasi? Napapakamot sa batok si Tyler. Ang totoo kasi niyan, pinaningkitan ko siya ng mga mata. Ano nga? Nagbibiro lang naman ako kanina nung umamin ako. Ano? Gulat na bulalas ni Kyler. Ibig sabihin hindi yun totoo? Wala ka talagang gusto kay Amanda? Umiling si Tyler. Ginawa ko lang yun dahil alam ko ang plano mo ngayong gabi. Bahagya siyang napangiti. Ginawa ko lang din yun para mapilitan si Sarah na magalit. Baka sakaling tantanan niya na ako. Ginamit mo pa ako para lang dyan. Kung kinausap mo na lang na maayos yung babae. Naging maayos naman ang resulta. In fact, nalaman pa namin ang buong katotohanan sa ginawa niya. Napabuntong hininga ko. Kahit kailan hindi ko talaga maintindihan ang takbo ng mga utak nyo. Pero, wala kang gusto kay Amanda? Muling tanong ni Kyler na para bang hindi pa rin makapaniwala. Maya-maya lang ay napatingin na siya sa akin. Ibig sabihin, masasolo na pala kita? Aaminin kong may kakaiba sa kanya. Sa kanya ko lang naramdaman ang mga ganitong bagay. Pero alam ko namang hindi yun sapat para magustuhan at ibigin ko siya. Ang isa pa, alam ko rin naman na gusto mo siya. At wala naman akong balak na makipag-agawan sa'yo. Lalong-lalo na pagdating sa babae. Natawa naman si Kyler. Ang akala ko kakalabanin mo pa ako pagdating kay Amanda eh. Marunong naman ako magparaya, Kyler. Alam ko rin na ikaw ang nagugustuhan niya. Hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo. Kapatid kita. At kung anong magpapasaya sa'yo, susuportahan ko. Naks, ang lambing mo naman pala sa kapatid mo eh. Pangaasar ko dahilan para agad siyang mapatungo. Mauuna na ako ha, mag-usap na lang kayong dalawa. Nang makaalis si Tyler, ay agad naman akong nilapitan ni Kyler at hinawakan ng kamay ko. Mukhang tama nga ang sinabi ni Tyler. At ngayon ko lang din ito napagtanto sa sarili ko. Si Kyler nga ang gusto ko. At siya ang nagpapatibok ng puso ko. Ni hindi ko man lang namalayan na nahuhulog na pala ako sa kanya. Pero aaminin kong masaya ako ngayon dahil ako pa rin ang gusto niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Amanda. Sobrang dami ng gusto kong sabihin sa'yo ngayon. Pero sapat na siguro na masabi kong mahal na mahal kita. Napangiti ako. Mahal na mahal din kita, Kyler. Sorry kung ngayon ko lang na-realize ang nararamdaman ko para sa'yo. It's okay. Ang mahalaga sa akin ay akin ka at handa akong gawin ang lahat para hindi ka na mawala sa akin. Ano naman ang ibig mong sabihin? Handa akong pakasalan ka. Napabungis-ngis siya ng tawa.
Doon din naman ang papunta noon kaya dalian na natin. Sira, hindi pa nga kita sinasagot eh. Hindi ka pa rin nagsasabing direkta kung manliligaw ka ba? Hindi pa ba ako nanliligaw nitong mga nakaraang linggo at buwan? O sige, kung gusto mong ligawan kita, handa naman akong gawin yun. Alam ko namang hindi magiging matagal at sasagutin mo rin ako. Maaari na tayong magpakasal agad pagkatapos nun. Baliw ka talaga. Nagmamadali ka masyado. Hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Para akong nananaginip pero alam kong totoo ang lahat ng mga nangyayari. Mahal ko si Kyler at mahal niya rin ako. Ang araw na ito ang magiging simula ng bagong yugto ng aming mga buhay at pag-iibigan. Sa paglipas ng mga panahon ay mas lalong lumalim ang pagmamahalan namin ni Kyler hanggang sa magpakasal kami at nagkaroon ng mga anak. Wala na akong ibang mahihiling pa dahil kontento na ako sa kung ano man ang meron sa pamilya namin ni Kyler. May kanya-kanyang asawa at pamilya na rin sila Tyler at Zyler. Kaya naman masasabi kong masaya na kaming lahat sa narating namin. Hindi ko man inaasahan na maging ganito ang aming buhay, ay wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari sa akin. Pinagpapasalamat ko pa nga na tinulungan ko silang magkakapatid noon. Dahil kung hindi ko yun ginawa, ay hindi ko rin siguro makikilala si Kyler. Ang pag-iibigan naming dalawa ay isang patunay kung gaano mapaglaro ang tadhana. Sadyang hindi mo malalaman kung anong nakatakda para sa'yo. At kapag nariyan na sa iyong harapan, ay wala kang ibang magagawa kung hindi ang ipaglaban yon. Dahil ang lahat ng kaligayahan ay makakamtan kapag nalagpasan ang bawat pagsubok sa ating buhay. At iyon din ang magpapatibay sa atin. Wakas!